So, dahil bagong lipstick ang tiya nyo. Ayan. Let's talk about do sa sinabi ni Ma'am Carla. Ma'am Carla. Carla ba yun? Oo, yung maingay ngayon sa TikTok. Ayan. Yun dapat tulungan ang parents and teachers sa ano ba ng mga bata. Pagdisiplina, pagsupil, mga ganun. And talagang naman dapat nauuna yan sa bahay. Alam niyo, may kwento ako dyan. Real life to. May edad na ako na nag-OJT ako. I think I was 23 or 24. Nalimutan ko na, basta may edad na ako noon. Kasi na-stuck din ako sa paggawa ng thesis. Naka-ano kasi ako ng 1 year. Naka-extend ako ng 1 year dahil dyan sa hinayupak na thesis na yan na talagang talagang may bakit naman kasi ang mga title ko out of this world. So, balik tayo doon. Bakit parents? As a OJT nun, nasa school ako nun. School pa. Nasa in-campus in. In pa lang, hindi pa out. So, may dumating na magulang. So, wala yung cooperating teacher ko. So, ako yung bumanat. Ako yung humarap. Kasi, hindi pa ako takot nun. At hindi naman talaga ako takot. I don't have license that time. Nag-OJT pa lang ako. Imagine nyo, sumugod yung magulang. Wala daw kwenta yung mga teacher ng kanyang anak. Especially the advisory class. Kasi bakit daw hinayaan yung anak niya na magka-boyfriend? Boyfriend, ha? So, ako naman ay, madam, kalma muna kayo. Hintayin niyo po muna. Hindi. Gumaganon siya, nagwawala siya. Sumbong kayo sa principal. Napikon ako ng 110%. So, sabi ko, bakit dito kami sinisisi nyo dyan? Ba't kailangan teacher ang sinisisi nyo dyan? Teka muna, anong oras ba pumapasok yung anak nyo dito sa amin? Di ba alas 7? Alas 7 hanggang alas 4. Pagdating ng alas 4, umuwi yung anak mo. And between 11 to 12, may lunchtime yan. So, hindi rin nakakasama namin yan. And in fact, bawat subject teacher ay 1 oras lang sa isang araw. Ngayon, hindi pwede na bawat teacher everyday ay nagtuturo ng values education. At kahit hindi ituro yan, as a parents, dapat sa inyo nagsisimula yan. Sige po, kwentahin natin ilang oras. 8 oras lang yung anak nyo dito. Compare nyo 16 hours. Bakit sinisisi nyo sa amin kung ba't ganyan ang ugali niyan? Ilang taon pa lang pumapasok dito yung bata? 3 taon pa lang ngayon. 3rd year high school pa lang yung anak nyo. So, bakit kami ang may mali nung nag-boyfriend dyan? Teka muna. Parang may mali, sabi ko. Basta, nanggigigil siya, hindi. Sabi ko, hindi. Sisihin mo yung sarili mo. Hindi naman ko. Demanda daw kayo, demanda mo. Sabi ko, demanda mo ko. And I don't care. Sabi ko, kahit saan tayong husgado, ang makakasa mo lang sa akin ay inaway din kita. Pero hindi mo ko makakasuhan. Hanggang ano man yan, na-related yan sa anak mo dahil nag-boyfriend, it's not my fault. Ngayon, kung naghihinala ka, medyo test na yung anak mo. Pa-doktor mo ko, sabi mo, ba't kami ang inaaway mo? Yung mga pagkukulang niyo sa mga anak niyo, huwag niyong isisi sa teacher. It's not our fault. At kung may mga teacher na sa palagay niyo naging pabaya, sa dami ba naman ng estudyante sa amin araw-araw? Hindi naman kami, nagmamonitor ng bawat kilos at galaw niyan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, uulitin ko, 1 beses sa isang araw, 1 oras lang kami
nagiging estudyante namin yan. Kinaklasihan namin. And then, yung pag-i-integrate pa namin ng klase, doon, sa araw na yun, is ilang minuto lang. Hindi naman talaga literally, for example, ako, TLA, madali kong i-integrate ang values sa aking pagtuturo as a TLA teacher. Kasi, TLA, Technology and Life Education. So, lagi kong ini-integrate yung mga values na dapat nilang matutunan sa pagluluto. Sinasabi ko na, hindi pwedeng magsasayang lang kayo. Kung kailan yung gusto, magsaing kayo ng mas maaga para hindi na gawin ng mga magulang. Yun, integration of values yun. Diba? Pero, sa ibang subject, sobrang hirap ipasok ha. Wag tayong hipokrito. Mahirap ipasok minsan. Mas madaling ipasok sa values education, TLA, Filipino, PE, yan. Mas madali. Diba? Values. At ako, naging values teacher din ako. Kasi advisory class ako, no choice naman. Nagkaroon ako ng advisory class 2 times. Lagi kong sinasabi sa mga bata na kung hindi nyo kayang mahalin ang kapwa nyo, mga magulang nyo, o kahit sino pa man, respeto nyo na lang. Respeto ba? Respeto. Ngayon, kung may problema man, kayo as mga estudyante, you can write it. Pwede kayong sumulat ng palihim. Ilagay nyo sa table ng teacher kung anong hinain nyo. Ako nakakaunawa ako. Kasi pasaway din naman ako nung ako nag-high school at nag-college. And then, pumunta kayo sa ibang teacher. Pwedeng isasabihin naman ng teacher na yun doon kung anong problema. As advisor, sabihin nyo sa akin ng diretso. Kasi hindi naman ako magagalit sa inyo. Nung ikagagalit ko sa inyo, masamang loob nyo, magagalit pa ba ako? Siyempre hindi. Ganun yun. So ngayon talagang yung mga estudyante, may mga sungay-sungay na talaga. Mahirap nang masupil. Tapos yung mga magulang, mga din, mga pasasawayin din ba? Pero alam niyo, kukwentuhan ko talaga, yung kwento ko talaga sa inyo noon, nang away ako ng magulang, nahimasmasan din yun. Tumigil siya, sabi ko kasi, sige, magdemandahan na lang tayo. Ngayon, sasabihin sa korte, kung anong pinagagawa ng mga anak mo, hindi tumahimik siya. Kasi ini-insist niya na kasalanan namin kung ba't nag-boyfriend yung anak niya, na baka daw nabuntis. So, as a magulang, gupin natin ang tama yung anak ninyo. Wala akong anak. Tapos, huwag niyong isisisi sa teacher. Kung may pagkakamali man ng teacher, sa palagay niyo, kausapin niyo ng maayos. Kausapin niyo, imposibleng hindi tutugon ang guro pag kinausap. Napaka-imposible niyan. Kasi kami mga teacher, kahit ang mataas pa sa amin ang stress namin, ang gawain namin, lagi kaming may time na makausap ang magulang. So, kudos kay Ma'am Carla talaga. Yung awareness ba, at least itinaas niya. At sa mga bashers niya, hindi ko alam kung saan kayo kumuha ng utak talaga. Bonggang-bongga talaga kayo. Yun lang ang masasabi ko. At sana sa mga estudyante kung nag-struggle kayo, be open to your teacher. Be open to your parents. And pag hindi nyo na kinaya, seek guidance. Ayan. Marami tayong mga guidance. Iba't iba. Meron sa simbahan, meron sa munisipyo, at yung ibang school ko na swerte-swerte pa. Meron din naman yan. Magpapayo sa inyo kung ano yung dapat gawin. Don't be harsh sa mga teachers ninyo. At doon naman sa mga teacher, iwasan talaga natin magang harsh din sa mga student natin kasi yun, iba na talaga yung isip nila. Hindi sila kasing tigas ng mga panahon natin, ng mga 90s, 80s at mga 2000 din yan.